May we ask the sponsor if he is willing to answer some clarificatory questions? Opo, tayo po ay nagagalak at makasagot ng mga katanungan po ng ating senadora mula po sa Taguig. Thank you, Mr. President. We note that it's a fairly straightforward bill. It's 4 pages. Hindi naman po siya komplikado. Ang intindi po natin sa intensyon nitong bill na ito ay magkaroon ng multi-faith prayer and quiet room sa mga public offices and sa iba't ibang public-facing establishments. Tama ho ba? Opo, ito po ay ating isinusulong na magkaroon po ng lugar yung ating mga kababayan kung sila po ay magkaroon ng tahimik na lugar at lugar upang makapagdasal po at kanilang maisagawa ang kanila pong pananampalataya, anuman po ang relihiyon. Doon ako magtatanong sa local government units. Pag sinabi bang local government units, ano ho ba ang sakop ng local government units? Siyempre po, kasama po dyan ang opisina ng gobernador, opisina po ng mayor, hanggang sa barangay po. Inaasahan po natin na lahat po sila ay makabilang dito po sa ating panukala. Okay, so nabanggit nyo from governor's office to barangay office, ang intention ninyo, ang nais ninyo ay lahat sila susunod dito sa bill na ito kung saan ay magpapatayo sila ng multi-faith prayer and quiet room, no? Tama ho ba? Yung pong option na magtatayo, maganda po yun. Kung hindi naman po kailangan magtayo, pwede naman po silang magbigay ng isang lugar kung saan po yung existing po nila na building, pwede po sila doon maglagay ng isang kwarto, isang lugar. Opo. Suppose what you meant by pwedeng paggamit is yun yung designate, yung nandun na, hindi magpapatayo ng bagong facility. Tama ho? Opo, kung meron na po sana, kung magbibigay po sila, katulad po dito sa atin, noong bago po akong dumating dito, bagamat national po tayo, pero tayo po yung nagpapasalamat dahil sa dumating po ako dito, meron na pong existing na prayer room. At yun po yung isang halimbawa na hindi na po nagpagawa. Kung Saan hindi ho yun? Saan ho yun sa Senate? Diyan po sa baba. Saan baba? Sa basement po. Pero napansin ko, nagpe-pray din kayo dun sa smoking room natin. Opo, minsan po kasi hindi na po ako umaabot sa prayer time. So dyan na kayo? Kung saan kayo abutin? Ang katunayan po, sa isang Muslim po, ang buong mundo, kahit saang lugar, wag lang po sa toilet, yan po ay, ang tingin namin po dyan talaga, ay pwede po magdasal kahit saan. Wag lang po sa loob ng toilet. Po tayo na marami na ho tayong nabisita na barangay offices, in fact even na mga municipal halls na napakasikip, napakaliit. Yung isang maliit na lugar, yun na ho yung opisina ni barangay captain, ni kapitan, yun na rin yung meeting hall nila ng lahat ng kagawad, yun na rin yung receiving ng lahat ng hundreds of requests ng mga constituents nila. At lahat na ng ganap kung meron man silang mga iba pang kailangan ibigay na serbisyo, nandun lahat yon sa isang kwarto. So, medyo na problema lang ako na ma-imagine ko na paano kaya nila, paano pa sila magdi-designate doon ng ganong lugar. Kasi talagang reality is, napakasikip. I'd like to know from the sponsor how he intends this bill to be implemented under these circumstances, whether it's a barangay, it's an LGU that is a barangay office, or it is a municipal office, munisipyo. Opo, napakaganda pong katanungan yan. Doon po sa ating panukala, ito po ay hindi nagsasaad na parang obligasyon po nila, no? Obligatory po nilang gagawin, ano? Ang atin pong nakalagay dyan ay kung papayagan nila at naaayon po sa kanila, ay pwede po sila, ano? Malaya po silang maglagay. Kung hindi naman po talaga at walang lugar, ay hindi naman po dapat problemahin yon. Saan po nakasulat yun na hindi sila obligado at malaya silang maglagay kung gusto nila? Saan po yun sa batas, sa bill? Nandiyan po. Saan po? Pakituro po. Ang nakalagay po diyan, walang penalty
Opo, ibig sabihin, hindi ka maobligado. Pag walang penalty, pwede mong ilagay, pwede mong hindi. Kasi wala naman po siyang penalty clause. Yun naman po yung ating tinitindigan. Kasi doon po kasi yun, sa usapin ng kung may penalty, maobligado kang ilagay. Kung wala naman penalty, di wag mong ilagay. Mauuwi po yan doon sa usapin na bilang ito ay may kinalaman sa ating pananampalataya. Maging Muslim ka, maging Katoliko ka, o anuman ang iyong pananampalataya, nasa iyo na pong desisyon yan kung gusto mong maglagay. Kasi meron nga naman po tayong, di ba po, meron naman po tayong smoking area, meron po tayong breastfeeding area, meron din po naman sigurong puwang para magkaroon din po sa quiet room na lalo po ngayon ng ating mga kababayan. Alam niyo po, meron pong isang lumabas na data na ang mga Pilipino may mental health, ano? At ang ating pong morality, ang ating spiritual ay bumababa. Kaya po ito po ay isinusulong natin upang magkaroon po tayo ng quiet time. Meron pong isang lugar na puntahan ng ating mga kababayan kapag sila po'y nalulumo. Pero hindi po ito isang bagay po na ipinagpipilitan po namin o ito po'y kailangan gawin natin. Ito po ay isang bagay na maluwalhati mong gagawin. At kung sa palagay niyo po ay mahirap naman po itong gawin sa barangay, pwede po nating i-amend. Mag-amend po tayo at tanggalin po natin yung barangay. Ito po ay isang bagay na maluwalhati po natin gagawin. Ito po ay dapat kusang loob po natin gagawin. I think His Honor is confusing yung kusang loob ng gagamit ng kwarto, yung magdadasal, at yung kusang loob ng magpapatayo. Magkaiba ho yun. Yung kagustuhan ng isang tao na gumamit ng prayer room, choice niya po talaga yon. Pero yung magpapatayo, depende yun sa papaano natin sinulat ang bill na ito. So sa Section 4, sabi dito, all covered public offices and public-facing establishments nationwide shall establish at least one MFQR, multi-faith prayer and quiet room. So nakalagay po dyan shall. So kahit saan pong I think kahit sinong law student ang tanungin mo, kahit anong interpretation ang gawin mo, and I don't think we have to even interpret it. I think sabi nga ng Senate President, hindi na kailangan i-interpret yung maliwanag ng intindihin. Pag sinabing shall, kailangan pong gawin. So maybe His Honor would want to reconsider the wording if his intention. Ako naman po nagtatanong lang para yung objective ng ating sponsor, matulungan din natin masulat, no, para walang confusion. Kung ang intention is for the public offices to have the option to put this up, then we humbly suggest that His Honor may want to reconsider the use of the word shall, because in all my review of any law, shall is mandatory, Mr. President. Alam niyo po, wala naman pong dapat pagtalunan po dyan kung sa palagay po ng ating senadora ay dapat palitan at amendahan. Ay, wala pong problema. Tayo po, ang tinitindigan po natin lagi sa usapin na ito ay ang freedom of religion. Iyan po ay nasa ating saligang batas. At iyan po ay hinihiling natin sa ating mga kasama na maisagawa namin at maisagawa ng ibang pananampalataya din ang kanilang mga gawain espiritual. At ito naman po ay isang bagay na siguro naman sa bansang Pilipinas wala naman po sigurong kokontra sa usapin ng pananampalataya. Yun nga pong maninigarilyo, binigyan natin ng pagkakataon na magkaroon sila ng lugar. Yun pong ating mga nanay, nabigyan din po sila ng lugar. Yun po siguro magdadasal at hihingi ng patnubay sa Panginoon Diyos. Hihingi ng tulong sa Panginoon Diyos. Ito po ba ay isang bagay na dapat pagtalunan? Ako po'y handang tumanggap ng kahit anong amendment, kahit kanino. Hindi po ako makikipagtalo dahil dito sa usapin na ito. Ako naman po, Mr. President, hindi na nakikipagtalo. Nag-share lang po ako ng aking mga observations as a legislator, as a lawyer, in the hope na ang ating kasamahan, mabigyan niya ng liwanag kung ano yung nakasulat at ano yung iniisip niyang objective. Yung magkasundo yung objective na yon sa nakasulat. Wala ho tayong binabawasan na karapatan ng ating mga kababayan. Tayo po ay nagbibigay lang ng observations para makonsider ng sponsor kung yung intention niya, mangyayari yon
in the manner that is written in the law. Because at the end of the day, it is not what we say verbally that will be implemented. It is what is written in the bill that we pass. So that is the only reason, Mr. President, that I am pointing out what is written in the bill that His Honor is sponsoring. Alam niyo po, Ginoong Pangulo, lahat po ng aming kakayahan sa aming komite para ito po ay lumusot at maging committee, maisulong sa committee report. Ang una pong pinanggalingan po nito ay galing po sa talino at mungkahi at panukala po ni Senator Mark Villar. Siya po ang nag-sponsor nito, nagbigay po sa akin, siya po ang nag-author nito. At ito po ay nasa 19th Congress pa hanggang dinala ko na po dito sa 20th Congress. Ito Mr. po President, ay... Okay naman po yung history, pero sa akin lang naman po, pinaparating ko po sa inyo na pag-isipan nyo lang po yung word na shall. Opo, Yun lang po. Hindi na ho natin kailangan i-argue because I agree with you 100% that people should have the right to pray. If we can support the right to prayer by giving them a quiet room, I support it, Mr. Opo. President. Opo. I am simply asking that His Honor take a look at the way it is worded to make sure that the objective that he hopes to achieve will be achieved properly, because there's a big difference between thinking that it is mandatory and then thinking that is voluntary and then having a bill that does not reflect one or the other. Yun lang po. I'm Opo. happy to move on, Mr. President. Tama po. Pinapaliwanag ko lang po kung paano po yung progress ng bill na ito. Opo. Na lahat po ng klase na ang suggestion ng ibang tao ay tinatanggap po natin. Sapagkat naniniwala po tayo na kapag tayo pinagtulong-tulungan natin, ang makikinabang po dito ay ang ating mga kababayan. Pinapaliwanag ko lang po, binibigyan ko lang po kayo ng backstory kung paano po ito na-develop. Yun lamang po, wala naman po tayong gustong sabihin, kundi tatanggapin ko po lahat ng gusto po ninyong amendment. Actually, on this note, Mr. President, binabalik ko po sa inyo as sponsor kung ano ho yung intention nyo. Wala ako at this point, wala ho akong personal na amendment na iminumungkahi. Pinapaliwanag ko lang, yung choice of words seems to be different from the intention of His Honor. Kaya hindi ho sa akin manggagaling yung amendment unless His Honor would seek my assistance. I'm just simply pointing out na yung sinabi nyong hindi mandatory, it is not reflected in the bill that uses the word shall. I'm ready to move on, Mr. President. I just wanted to point that out. Opo, sa palagay po ba ninyo, ano po ang dapat po nating mailagay dyan para po sa kabutihan ng lahat? Palitan po natin yung shall. Sa inyo pong palagay. Depende po Bilang yun po. kayo po ay matagal na po dito sa Senado, ano po ang pinakamaganda pong ilagay natin dyan sa shall? If you don't mind, I have a proposal. Of course, Mr. President. Instead of the word shall on line 19, page 2, replace it with will. And then after premises, include the phrase wherever possible. Or as far as practical. Or Mr. President, just to Di ba? even make it simpler, just put the word may. All right. Instead of Mr. shall, Will, may. May establish one. Tapos after respective premises, wherever possible or Applicable practical. or practicable. Or practical. Ayan, sagot na yun. Nasagot na yung gusto ni Senator Padilla at yung mawawala yung apprehension ni Senator Cayetano. If that is, but we can do that during the period of period of amendments. Yun nga, Just yun a lang. suggestion. Thank Tama you. po. I appreciate that, Mr. President.